Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Mag-conduct ng lifestyle check at ipakulong ang lahat ng magnanakaw dyan sa PhilHealth. Dati-rati po, paulit-ulit nag-iimbestiga ang Kamara at ang Senado, wala pong nangyayari kasi wala pong kapangyarihan ng preventive suspension. Ngayon po, ang imbestigasyon nito, kasama na po ang preventive suspension. So mga kababayan, huwag po kayong mag-alala, nakinig po ang ating presidente at umakto, bagamat wala pa pong mapapatunayan sa lalong mabilis na panahon, meron naman pong preventive suspension na mapangalagaan ang kaban ng PhilHealth. So, we're expecting heads to rule. And at the same time, sir, sabay-sabay ko na sir yung mga question about PhilHealth po, no? There's this common sentiment na bakit daw po ganito yung sitwasyon, sentiment na, like for example, napabalita in the past few months na may nakulong dahil sa pagnanakaw ng dalawang data ng luncheon meat. And kapag small time na magnanakaw, grabe daw po yung parusa and panghihiyang dinaranas. Samantala, yung mga big time na nagnanakaw, let's say corrupt officials, parang is mukhang nag-ini-enjoy lang po nila yung buhay and they seem to get away with what they're doing. How does the palace wish to respond to this? And at the same time, sir, ano po yung plano ng government dun sa allegation na posibleng mabankrupt yung health by next year? Well, una-una, I don't think that's a fair statement, no? Early on sa administrasyon ni Presidente, ang una-una niyang tinanggal ay yung aktibo sa kanyang kampanya, no, na naging kalihim ng Department of Interior and Local Government. Tinanggal din niya yung kanyang opisyal na tagapagsalita noong kampanya, no, sa National Irrigation Administration. Napakadami ko na pong sinabi na tinanggal. Meron siyang tinanggal sa SSS. Nagalit pa sa akin yung tinanggal niya sa SSS. Akala nila ako lang nagsasalita. Gaya ng sinasabi ni General Morales na I don't speak for the President. No? So marami na po yung mga opisyales dahil ang pangako naman po ng Presidente, zero tolerance sa korupsyon. Kaya nga po ulitin ko, nung dinidispute ako ng mga PhilHealth na wala raw akong authority na magsalita para sa Presidente, ito na po ang patunay. Nagkakaisa po kami ni Presidente bilang kanyang tagapagsalita, zero tolerance to corruption. Wag po kayong magkakamali. So that's not a fair question, I think, dahil hindi po natotolerate ni Presidente ang korupsyon. Pag nakakarating sa kanya, sibak. At napakadami ko na pong na-anunsyo ng sibak. Ang feeling ko po, executioner na ako ng mga taong gobyerno, taga-anunsyo na kung sino na naman ang sisibakin. And I will be delighted to announce in due course kung sinong sususpindihin at sino ang sisibakin sa PhilHealth. That would be the most delightful experience in my career as presidential spokesperson. Pangalawa po, yung tanong ninyo ay, ano yung tanong na pangalawa, Trish? Sorry, carried away ako dun sa una mong tanong, ha? Yes, sir. How does the palace wish to respond naman po sa allegation na posibleng mabankrupt daw po yung PhilHealth in the next? Ano po yung magiging natin to avoid this po? Well, okay, bilang pangunahing author po sa mababang kapulungan ng universal healthcare, hindi po mangyayari yan. Eventually, PhilHealth is guaranteed by government. Kung hindi po sapat, gobyerno po talaga ang dadagdag ng budget sa PhilHealth galing po sa kaban ng taong bayan. Bagamat kinakailangan po natin dyan sa PhilHealth ay mga taong mangangalaga ng mabuti ng pera ng kaban ng bayan, lalong-lalo na yung kontribusyon ng mga miyembro niya at yung mga subsidy na ibinibigay ng national government. Hindi po natin papayagan mabangkarote ang PhilHealth kahit ano po mangyari. PhilHealth, has the President spoken to General Morales regarding the alleged corruption? And ano daw po action ni President the PhilHealth corruption controversy? Pandemic na po, binuo ng Presidente itong task force na ito na meron pong ngipin, no? Dahil meron siyang power to investigate, prosecute, suspend, and punish. Well, ang punish po siyempre matapos po magkaroon ng pagliliti sa hukuman. Secretary, kung nakausap daw ng Presidente si General Muta na academic na po. Ang Presidente po ngayon ay mas concerned doon sa pangangalap ng katotohanan at siguro po dahil ang ginawa na nga po niya ay isang legal remedy, wala na pong dahilan naman, no, kung para pakausapin si General Morales, no. General Morales and the rest of PhilHealth will be given their day in
in the task force. Their positions will be heard and all the evidence will be processed by this body composed of the DOJ Secretary, the Ombudsman, the COA, Civil Service Commission, PACC, and USEC Kitain. Sir, does the creation of the PhilHealth Task Force mean Duterte has lost trust in CEO Ricardo Morales? And what will be Morales' status while the probe is ongoing? That to the task force dahil ang task force po ay may power to to suspend individuals, no. I'm sure with a high profile membership consisting no less of the Secretary of Justice, the Ombudsman, COA chair, and the CSC chair, that they know how to use the power of preventive suspension correctly, no. So let's just say the president deferred to these agencies and deferred to their appreciation of evidence on whether or not to suspend anyone preventively, no, in the course of the investigation. Sir, second question. You said earlier it's not true that the Philippines has more COVID cases than Indonesia just because Indonesia does not test as much. While it might be true that Indonesia isn't testing as much, what's your basis for saying the Philippines really does have less cases when our testing is also not yet as widespread as it should be? Hindi ko po alam how to answer that. Basta ang malinaw lang po sa akin, ang Indonesia po, with almost more or less the same cases as us, has 1/3 of the actual testing that we have conducted on our people, no? So, yun po ang aking basis for saying na hindi naman talaga totoo at conclusive na mas marami na tayong kaso sa dito sa Pilipinas compared to Indonesia. Mas marami lang tayong kaso na nalalaman na dito sa Pilipinas dahil nga po 3 times ang ating testing more compared to the testing done by Indonesia. Okay, Secretary, a question from Tina Mendez of Philippine Star. Please share details of the talk between U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin. What specific concerns did Secretary Pompeo discuss on our shared interest in the South China Sea? The U.S.-Philippine alliance is vital to a free and open Indo-Pacific, Pompeo said. Ano po ang bagong commitment ng ating bansa kaugnay dito? I cannot respond po because I was not privy to the discussion. I defer to Secretary Locsin. Please ask Secretary Locsin. Question from, may dalawang tanong po, si Luel Requilman of Banat Pilipinas News. Mula po ito sa Davao. DSWD announced recently na 14.1 million lang po ang bibigyan nila ng SAP second tranche after cleansing the list of beneficiaries. It includes 3.2 million na lang po sa wait-listed instead of 5 million. Hindi po ba dapat humanap ang DSWD na ipapalit sa mga inalis nilang hindi qualified, lalo na sa mga wait-listed? Kasi klaro naman daw po ang instruction from the President to include 5 million wait-listed. Considering na marami pa talagang hindi napili ng DSWD na mga mahihirap. Diba may fund allocated naman daw po na for the 18 million. So dapat po ba palitan nila yung mga inalis nila sa listahan? Tama po yan. Hindi po dapat, hindi po imposibleng mangyari yan dahil ang Bayanihan We Heal as One Act po ay malinaw, no? Na kinakailangan magbigay ng ayuda 2 beses sa 18 million beneficiaries. At dapat po punuan ng DSWD yung natitira pang beneficiaries under the second tranche of SAP. Pero i-anunsyo po natin kung ano maging desisyon ng DSWD dyan, but they are bound to comply with the law to give the ayuda, the second ayuda sa 18 million beneficiaries. Yung second question po niya, financial service providers chosen by DSWD and BSP are charging 50 pesos daw po as transaction fee na ibabawas sa makukuhang ayuda ng mga benepisyaryo. Hindi po ba masyado itong malaki as service fee considering na millions of beneficiary na po ang kakaltasan ng tig 50 pesos at marami na sana ang madadagdag sa mabibili ng ating mga kababayan sa halagang ito? Hindi ko po alam kung anong sagot dyan. Hindi ko po alam kung magkano talaga magpa-remit, kung ikaw ay magpapa-remit using this business entities. Pero I think ang DSWD naman po took steps to ensure na pinakamababang rate po itong ibabawas sa mga beneficiaries ng ayuda.